Kulang na lang patayin nila ako. Yan po yung nasambit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos noong panahon po ng halalan kung saan hinihingi po ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta sana ng Administrasyong Duterte. Pero bakit po ba nasambit yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi nung mga panahong iyon, ayon kay Congressman Sandro, sila po'y nagpunta sa Malacanang. 2 oras po silang pinag-antay, tapos hindi man lang sila hinarap nitong si Rodrigo Duterte. Ang humarap sa kanila ay 3 opisyales ng gobyerno ni Duterte at isa daw po dito nakaupo sa kasalukuyan. At ang mga kondisyon, mga tol, grabe. Dito nyo makikita kung gaano kagahaman itong mga nakapaligid kay Rodrigo Duterte saka ang mga Duterte. Biruin mo, para lamang suportahan nila ang kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na yon, ang kondisyon, sila daw po ang pipili ng Executive Secretary, Speaker of the House at iba pang mga sekretary. Yan po yung mga isiniwalat nitong si Congressman Sandro Marcos. Bihirang-bihira pong magpa-interview ito mga tol, pero nang magpa-interview kahapon, talagang pumutok po. Naging viral po ito sa harapan ng publiko. Bagamat medyo late na po tayo sa pagtalakay dito, kasi movie time kami kagabi. Inuna ko na muna yung panonood namin ni Top 5 ng pelikula bago itong trabaho. From time to time, family matters tayo, di ba? Ito nga po mga tol. Sabi po dito sa balita ng Impact Leadership, Sandro says he kinda saw unit team breaking up coming, no? Break up coming. At in particular, ito nga po, nung nangangampanya na ang aking tatay, ani Congressman Marcos, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami, pinapunta kami sa Malacanang, pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kaming nakahintay. Grabe, tagal ano. Sabagay, ikaw yung nakikiusap kaya wala kang magagawa. We were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. There was one person who's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, Executive Secretary, ang lupit. Kami mamimili ng Speaker, ang malupit. Kami mamimili ng Senate President. Kami mamimili ng Secretary. Basta marami silang hiningi. And then, when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Ang tindo nun, mga tol. No? Ako, naniniwala ako dito kay Congressman Sandro Marcos. Hindi po sinungaling ito No? Ito po yung bahagi ng video kung saan mamaya, re-reactionan po natin yung kabuuan ng interview po sa kanya ng 4 alas. Unahin lang muna natin yung bahagi ng interview na yan na sinambit nga ni Congressman Marcos yung mga binasa po natin kanina. Marami talagang it was a part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yeah. And I will never forget, and this is the first time kunento ko to. Wow. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad. Dito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And
so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. And sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them saying, And then when we left the palace, tumingin yung tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Antindi, no, mga tol, grabe kagahaman yung mga nakapaligid kay Rodrigo Duterte. Of course, hindi naman maglalakas ng loob ang mga yan kung walang go signal ni Rodrigo Duterte. Di ba? Sino ba yung tatlong opisyal na yan? Maraming ngayon mga naghuhulaan sa social media, pero doon po sa isang pinapalong natin na si Pebbles Talaquera, pinangalanan niya na. Di umano, no? Yung tatlo. Kasi medyo conclusive naman kung sino-sino yon. Unang-una, si Senator Bongo, sitting public official. Bagamat hindi natin sinasabing totoo ito kasi walang pinangalanan si Congressman Sandro Marcos. Ang punto lang natin, at ito ay base sa obserbasyon, nung mga panahon na si Rodrigo Duterte ang nakaupo, not even ang kanyang pamilya, ang magkakapatid na Duterte, hindi basta-basta nakakausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggat hindi dumadaan di umano kay Senator Bongo. How much more ang isang Bongbong Marcos ng mga panahon na yon na sibilyan pa lamang, at in fact, nung nanalo si Rodrigo Duterte noong 2016, nagsabi si Pangulong Bongbong Marcos na gusto niya ang posisyon na sekretary sa Department of Agriculture. 'Di ba? Pero tinanggihan siya, hindi siya kinuha. Kaya pagdating kay Bongo, malamang sa malamang, isa siya talaga sa mga decision maker, sa mga nakaupo sa administrasyong iyon, at syempre sa posibleng magiging hakbang pa sa mga susunod na panahon ng Duterte administration. Ayun nga, kung sino yung susuportahan nila sa pagkapangulo. At alam naman natin ang nangyari, walang sinuportahan, playing safe ba? Pangalawa, na sinasabi ni Pebbles Talaquera, ang executive secretary na dating executive secretary na si Salvador Medialdea. No? Kasi talagang malapit sa Pangulo at isa rin sa mga decision maker, little president . Yung ikatlo, doon marami nagtatalo ngayon mga tol. May mga nagsasabing si Salvador Panelo daw, kung sino pang iba. Pero kay Pebbles Talaquera, ang pinangalanan niya, si Jing Paras, yung viral ngayon. No? Kaugnay naman ng issue ng di umano'y tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Yun na ayon kay Pebbles Talaquera. I do not know sa iba pang mga vlogger na ating pong napapanood o nababasa. Ngayon, itong mga sinasabi ni Congressman Sandro Marcos, isa pong patunay ito, at naniniwala ako sa kanya na hindi po siya nagsisinungaling tungkol dito, and ito talaga yung tunay nangyari. Naniniwala po ako dito. Isa pong pagpapatunay ito na napakagahaman, no? Napakatuso. Bakit nila pipiliin ang mga posisyon na yon kung merong bagong presidente na supposedly yun ang pipili para sa mga posisyon na yon? Ano ang layunin nila? Kontrolin ang gobyerno. Tapos gawing puppet yung mananalong presidente. Na in that case, kung sumang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos, di puppet siya ngayon ng mga Duterte. Kaya pala, sa una't-una pa lamang, lintik na ang paninira nitong si Rodrigo Duterte, 10 ng kanyang mga galamay sa administrasyong ito. Kasi hindi sila napagbigyan. Hindi umaayon sa kanila yung kagustuhan
ni Pangulong